There is a fracture in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Out of that, no? Because we trust in the system and we trust the president with his powers, with his veto powers. AFP mag-aaklas laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. General nagsalita na. Nabalitaan nyo na ba ang usap-usapan? May tensyon daw sa pagitan ng AFP at ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero totoo nga ba ito? Bago tayo makarating sa sagot, may ilang mga bagay na dapat nating malaman. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Should that be a source of discontent sa armed forces, mababang moral, hindi dapat, no? Hindi naman kailangan maging source of discontent or even concern ito. Meaning, of course, we are concerned about the budget, no? But we trust the system. Sa mga nagdaang linggo, umugong ang balita tungkol sa umunoy discontent sa hanay ng militar. Isang pahayag mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tila nagpasiklab sa usapan. Sinabi niya ang militar lamang ang makakakorekta sa gobyerno ngayon na ayon sa kanya ay fractured o basag na. Matindi ang naging epekto ng mga salitang ito, pero may isang bagay na mas mahalaga kaysa haka-haka. Ito ang katotohanan. Sa gitna ng kontrobersya, si AFP Chief General Romeo Brawner Jr. ay nagsalita. Sa isang makapangyarihang pahayag, giniit niya na ang AFP ay mananatiling profesional at tapat sa kanilang mandato. Ang protektahan ang Republika ng Pilipinas at ang mga tao nito. Ngunit hindi natapos doon ang tanong ng mga tao, paano nga ba maapektuhan ang AFP ng mapagbawas sa kanilang budget para sa 2025? Ang budget, sabi nga ni General Brawner, ay mahalaga. Oo, mayroong pagkakabahala dahil sa 15 billion pesos na bawas na iniulat mula sa House of Representatives. Pero ano ang reaksyon ng Senado? Sa kanilang bersyon ng budget, ibinilik daw nila ang pondo para sa AFP at siniguradong ang kakayahan ng militar ay mananatiling buo. Ngayon ang tanong, kailangang mag-aklas ba ang AFP dahil dito? Pero teka, bago ka magdesisyon, alamin muna natin ang posisyon ng militar sa bagay na ito. Sa 89th anniversary ng AFP, muling binigyang diin ni General Brawner ang kanilang paninindigan. Wala umanong dahilan para sumunod sa mga ganitong usapan ng rebelyon o pagsuway. We trust in the system and we trust the President with his powers, ika pa ni Brawner. Sa kabila ng mga isyu sa budget, may kumpiyansa siya na gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang tama at makakabuti sa buong bayan. Pakinggan pa natin ang pahayag ni General Brawner. Out of that, no? Because we trust in the system. At sabi nga ng ating Pangulo is that instead of signing it today, December 20, he will go over the budget at kung meron siyang kailangan baguhin ay babaguhin po niya. And we trust the President with his powers, with his veto powers. Sa command ko si Pangulo na isa sa pag-aaralan na yung budget for the AFP. Walang nabanggit po na gano'n. In fact, he just gave us his guidance kung ano yung kailangan pa namin gawin, no? So that lalo natin maprotektahan yung ating bansa. At bakit mahalaga ito? Dahil sa panahon ng tensyon ang tiwala sa sistema ang siyang nagpapatibay sa mga institusyon, hindi tungkol sa personal na ambisyon o pansariling interes. Tulad ng sinabi ni General Brawner, ang AFP ay undoubted in asserting our sovereignty, lalo na sa West Philippine Sea. Ngayon ito ang tanong, kung ang mismong leader ng AFP ay nagtitiwala sa sistema, dapat ba tayong mabahala? Ang sagot ay isang matibay na hindi. Sa kabila ng mga haka-haka, ipinapakita ng AFP ang profesionalismo at katapatan nito sa konstitusyon at sa bansa. Sa makatuwid, ang tunay na kalaban ay hindi ang maling interpretasyon, kundi ang kawalang tiwala na binhi ng tsismis at paninira. Kaya't sa huli, habang ang iba ay nanatiling abala sa pagpapalaganap ng kwento ng pagkakawatak-watak, ang AFP ay nanatiling matatag at tapat sa kanilang tungkulin. At ikaw kaibigan, alin ang mas pipiliin mong paniwalaan? Ang sigaw ng tsismis o ang tinig ng katotohanan?
Roma 13 verse 1, ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay mula sa Diyos at ang mga namumuno ay itinalaga ng Diyos. Sa gitna ng anumang anigasngas o kontrobersya, tayo ay inaanyayahang magtiwala sa ating Panginoong Diyos na nagtalaga ng mga namumuno sa ating bayan. Bagamat may mga hamon sa sistema o sa mga tao, ang ating pananampalataya ay nagsasabing ang ating Panginoong Diyos ang may hawak ng lahat. Ang pagsunod sa otoridad ay hindi nangangahulugan ng pagkabulag, ngunit isang pagpapakita ng ating tiwala na ang katarungan ng ating Panginoong Diyos ang mananaig. Panatilihin natin ang pagiging mapagmasid, mapanalanginin at mapagmapayapa habang sinusuportahan natin ang mga takapagtanggol ng ating bayan tulad ng AFP na tumutupad sa kanilang tungkulin ng may katapatan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang umiibig sa buong sanlibutan, sa iyong kamay ay nakasalalay ang aming bayan at ang aming mga lider. Salamat po o aming Panginoong Diyos sa biyaya ng kapayapaan at sa mga tagapagtanggol ng aming bansa tulad ng AFP na nagtatrabaho upang panatilihin ang kaligtasan ng lahat. Patuloy niyo po silang bigyan ng karunungan, tapang at pagkakaisa upang magampanan nila ang kanilang tungkulin ng may integridad at pananampalataya sa iyo. O aming Panginoong Diyos, basbasan niyo rin po ang aming mga lider, lalo na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang ang kanilang mga desisyon ay magsilbing pagpapala at hindi pasakit sa aming bayan. Bigyan niyo po sila ng puso na nakatuon sa katarungan, kabutihan at pagkakaisa. O aming Panginoong Diyos, hinihiling rin namin na basbasan po ninyo ang mga nakikinig at nanonood ng content na ito. Hinihiling namin na palakasin niyo po sila ang kanilang pananampalataya at pagkakaisa bilang mamamayan ng Pilipinas. Turuan niyo po silang magtiwala sa iyong mga plano, lalo na sa gitna ng mga kontrobersya at hamon sa aming lipunan. At higit sa lahat, ituon aming atensyon sa aming Panginoong Jesucristo lamang, na siya pong aming tunay na kaligayahan at magtatatag ng walang hanggang pamayanan, alang-alang sa kanyang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoong Diyos sa pagdinig ng aming mga panalangin, at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus, na siya ring aming tagapagtanggol at tunay na tagapagligtas. Amen.